Asher, may tinukoy ba si Senador Soto kung sino ang kung sino ang posibleng nasa likod ng anyay concerted effort laban sa kanila? Ella, your guess is as good as mine. Yan mismo yung sagot ni Senate President Vicente Soto III. Kaugnay nga na kung sino ang nagpapakalat ng mga fake news laban sa kanya at sa ilan pang mga senador. Inilahad ni Senate President Tito Soto ang nagkalat sa social media na anyay fake news laban sa kanya. Kaugnay ito ng iba't ibang issue gaya ng pagpapasa ng panukalang gawing senior citizens ang mga 35 years old. Gayon din ang pagsusulong umano nito ng pagpapataw ng 50% tax sa content creators at pagdadagdag ng isa pang taon sa K-12 program sa basic education. Ayon kay Senador Soto, sa 24 na taon niya sa Senado ay hindi siya kailanman nagpanukala ng anumang tax measures. Sa katunayan anya ay nananatili siyang bumoboto laban dito. Talagang parang merong ano tawag doon, may directed merong propaganda talaga against the Senate, against myself. Sinabi namin mula September 8, pagdating ng mga Thursday, Friday, Saturday, may mga fake news against me, against Senator Lacson, against Senator Salim. Tapos pagdating ng Lunes, meron daw coup. Every weekend, it's very sacred circle by some parts. We'll try to find out. Paliwanag pa ni Soto, gumagawa na lang ng imbento at fake news. Marahil anya para siraan sila. Hindi matukoy ng senador kung sino ang nasa likod nito, ngunit sinabi nito na ipagdarasal niya na lang sila. Nanawagan rin ito sa publiko na huwag basta maniniwala, lalo anya kapag masama ang balita. Samantala, Ella, kanina naman ay saglit na nagbukas ang Senate plenary session at agad ring nag-adjourn. Ito ay upang bigyang daan ang isang buwang recess ng 20th Congress alinsunod sa batas. Wala namang nangyaring kudita o pagpapalit ng liderato sa Senado gaya ng mga napapaulat nitong mga nagdaang araw na mangyayari umano ngayong Biyernes. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.